Hello. Eh, sabi po sa mga awit, 47 verse 1, magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ayan, isa nga pong malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Ayan, amen, hallelujah. Sige, palakpak natin ating kami sa Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Kailan may
Lord, mga magandang Panginoon. Wala ko sa lahat ng aming
manalangin sa pagkakisa. Let us pray. Lord Jesus, we thank you so much, Panginoon, sa hapon ito. Muli, lahat ko kami, iisa ang aming puso, Panginoon, at purihin ka, nasambahin ka, ang takilain ka, Panginoon. Sapagkat meron kaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, at siyang gumagabay sa amin. Panginoon, salamat po sa isang taon na binigyan mo sa Iglesia Burrito, Panginoon, sa Rosarito. Ikaw, Panginoon, ang nagtaguyod, ikaw ang kumilos, ikaw ang nagpakita ng mga bagay na mga hindi namin sukat akalain, Panginoon, kung paano patuloy itong patuloy mo sa kinikilos, patuloy mo, Panginoon, na ginagalaw, puso ng bawat sa Panginoon, upang papurihan ka, tulungatin ka. Salamat, Lord, sa loob ng isang taon ay gumamit ka ng mga mangaral, ng mga tao, Panginoon, panggamitin mo sa iglesia nito ng mga aral, magpahayag ng mga salita mo, Panginoon. Salamat sa financial provisions mo, Lord, material provisions mo, Lord, spiritual provision mo, Panginoon, sa lahat. At kami, Panginoon, kakatipon dito, Panginoon, sa hapon ito, iisang layunin, ang makinig ng salita mo, ang sumunod sa mga salita mo, ang matuto, Panginoon, sa iyong masalita. Kaya ako, Panginoon, salamat po. Ikaw po ang bigay sa amin. Patuloy po kami bigyan ng pusong bukas. Panginoon, sa iyong mga salita. Patuloy po kami, Panginoon, attentive kami sa galaw ng banal na Espiritu, Panginoon. Ikaw pong magpalat, manguna sa taong gagamitin mo, Panginoon, nagpupahayag yung salita. Ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kaya nga po, Diyos, salamat, salamat, salamat. Purihin ka sa isang taong kadakilaan mo. Na ikaw, Panginoon, ang aming Diyos, na hindi nagbabago kailanman. Ay patuloy namin sasambahin, patuloy namin pupurihin, patuloy namin dadakilain, Panginoon. Ito po ang pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi po tayo nakatayo at patingin po natin ang isa't isa. Welcome po natin ang ating mga bisita. Welcome po, Pastor Eve. Yung wife niya po si Sister Cynthia, welcome po sa JTCS, and sila Brother Cesar, si Brother Ray, ayan, welcome po, and yung bago po natin na attenders, welcome po sa inyo. We're glad that you have come to share your life with us. Sige po, lapitan natin sila. Yung mga malalakas pa, pwede naman ng, tayo muna tayo. Ayun, yung mga, lang natin, yung ating mga senior na lang, ang kailangan nakaupo. Ayan. Nakakatuwa, ang dami natin ngayon. Praise God. Hindi na tayo mag-asya. Sa susunod, nasa malaking na tayo.
Tiis-tiis muna tayo. Bibigyan tayo ni Lord ng lugar. Ino-opera na kasi tayo. Ayaw natin. Oo nga eh. Ayan, dumako na po tayo sa ating church announcement. Water baptism. Water baptism on April 20, 2025. Sa next week na po yan. Yung mga basta po ay yun na po talaga yung sure na sasama. Sana wala pong magbaback out kasi naka-ano na po yan, naka-reserve na po yan. Yung mga at saka doon na rin po tayo magsa-service. After po ng service, babautismo na yung mga ano. Tapos sunod nun, pwede na tayo mag-swing na. Ayun. JPCS Church Service every Sunday. Hello. Ayan, 3:30 p.m. po. Dapat nandito na tayo sa ating church para 4 o'clock ay magsisimula na po tayo. Tapos po, discipleship every Saturday, 5 p.m. Everyone is welcome to attend. Ayan. I-schedule po natin yan at ang maglilibungin dyan is Teacher Shelo or si Bardil. Tapos po, prayer meeting every Wednesday po, 5 p.m. Next po. Ayan, dumako na po tayo sa ating tithes and offering. Sabi sa Lucas 6 verse 38, magbigay kayo at kayo bibigyan din, gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Kaya ayun nga, dapat yung para kay Lord ay ibigay natin para doubling blessing pang may balik sa atin ito. Kapag nag-open po tayo, maghahanap po ng special number ang ating mag-i-special number po ang mga bata. Teka lang. Wait lang po. Nakabuk na yan. Mga bata tayo na, bilis sasayaw kayo. Praise Him. We'll play a song all about being born again.
Ayan, may isang malakas na palakpak naman po para sa ating Panginoon. Ayan. The Purple Pie Praise Organ will play a song all about being born again and coming to Jesus because He is the way, the truth, and the life. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. I'm gonna jump down, turn around, twist around, praise my Lord. I am the way, the truth, and the life. I am the way, the truth, and the life. Down there, down the Father, but by me. I'm gonna jump down, turn around, twist around, praise my Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Praise the Lord. Jump down, turn around, twist around, praise my Lord. Marvel not, you must be born again. Marvel not, you must be born again. Marvel not, you must be born again. I'm gonna jump down, turn around, twist around, praise my Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Praise the Lord. I'm gonna jump down, turn around, twist around, praise my Lord. Set free the children to come to me. Set free the children to come unto me. Let the love for us touches the kingdom of heaven. I'm gonna jump down, turn around, twist around, praise my Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Praise the Lord. I'm gonna jump down, turn around, twist around, praise my Lord. I'm gonna jump down, turn around, twist around, praise my Lord. Ayan, maraming salamat. Napakaganda ng inyong sayaw. Kabila daw kayo. Okay, diretso na kayo doon. Diretso na daw. Ayan, napakagaling ng mga bata. Okay, sir. Ayan po. Meron pa po isang maghahandog sa atin ng special number. At ito po ay si Tita Shelo, Teacher Shelo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Wala eh. Oh. Wala siyang ano dito. Oh. Yan. Bluetooth. Okay, salamat. Yan. Bluetooth. Number niyon. Bluetooth. May data ba ito? Oh. Sa mga yan,
may password. Password. 1994. Ito po, Juan. Handa na sila tumakbo. Kumata na ako. Okay. So, napapasalamat ako sa Panginoon dahil pag isang taon na namin dito sa JCPCS. Ba yan? Ang hirap. Yan. At marami pa ang dapat natin talagang gawin. At sana, ay, nandito yung mga estudyante ko. Ayan. At sana po, kahit po sabihin po natin na, ma'am, hindi ko kayang maghikayot na Itong awitin kong ito ay pinapakita na tayo ay karaniwang tao lang. Pero, sa mata ng Diyos, tayo ay pinili niya. At doon sa katagang pinili niya, hindi tayo karaniwan. Special tayo sa Panginoon. Amen ba? Amen. O yung di mag-amen dyan, hindi siya special. Amen! Amen! Special tayo sa harap ng Panginoon kasi pinili tayo. Pero tayo ay mananatili na karaniwang tao sa mga mata ng tao. Ayan. Kaya patuloy po tayo na sumunod sa ating Panginoon kasi maswerte. Ay, hindi naman ayoko nung gamitin yung maswerte. Tayo ay talagang pinalad na piliin ng Panginoon. Amen ba? Oo, huwag yung sayangin yun sa pagpili sa inyo ng Panginoon. Huwag yung sayangin yun. Okay. So, saan tayo pupunta? Sa? Langit. Gusto niyo sa impyerno? No! Ngayon pala, gusto niyo. Ngayon pala, dami na nagre-reklamo. Lalo na doon, forever. Tapos talagang sinusunod ka. So, salamat sa Panginoon sa pagkakataon na to na makapag-serve kami dito sa lugar namin San Paulo. At ito ay dahil lang sa Panginoon. Yan ba yung pre-practice na? Iba yan. Kaya tayo. Yan yung pre-practice na? Hindi. Kasi yun nga sunod ulit. Tunay na karaniwang tao. Pinipili niya ang katulad mong nalaan. Sumunod ka, Jesus. Kapag ang tao ay tapat sa Diyos, kahit hamon ka lang nakalulunod, ang kabuhi ay darangin, ilagay ito sa Panginoon. Ang tao tunay na karaniwang tao. Ipili niya ang katulad mong kalaan. Sumunod kay Jesus. Kapag ang tao ay tapat sa Diyos, kahit hamon ka lang makalulunod,
Salamat po sa Panginoon. Ngayon naman po ay ating tinatawagan po ating tagapagsalita sa araw na to, si Brother Thomas. Pastor Thomas. Sa ayaw naman pa tayo, Pastor. Magandang hapon po. Hindi po tayo nagkita sa nakaraan po po. Last February yata o March. Sa inyong anniversary, meron tayong swimming, right? Fishing. Dapat sa 20th anniversary na hindi naman 13. Nag-swimming pa rin tayo ngayon. Actually, Pastor, 14. Sino ito hindi na pata? Nabaptize pa eh. Nabaptize po si Pastor actually. Nakakatuwa, no? Alam ko na po mangyayari beforehand ko. So, sa asawa ko, kung sa board, if they will, decide doon sa Santa Mesa. Kaya lang, marami kasi hindi na-inform. Sinabi ni Kuya Lil na ito na yung anniversary. Ito na nakaraan lang. Nalaman ko na ito na yung anniversary. Kasi may pati yung sermon ko, kami namin naroon eh. Ito nabulo ko kasi, but, ito yung na-share ko na rin po sa simbahan, no? Lately lang. And then, try to, gusto ko na talagang makita pa natin yung talagang, paano talaga umagawa ang Panginoon sa bawat simbahan. Sabi noon, ang simbahan ay kalipunan, no? Ng mga mananampalatayang binago ng ating Panginoon, sama-samang paglilingkod at pagsamba. Ayun. Kaya tayo ay called out, no? To really show the light, no? Sa world nito. And then, na-challenge mo ako, no? Nung goto dito. Then, Lord, what is your will upon simbahan ng GTCS? Jesus, the Chief Shepherd. The JTCS. Yan. And then I prayed. I don't know kung sabi ko nyo, na-challenge pa ako na kung nagkaroon po ng idea that mga simbahan ay mayroon malalaki, right? Diyan yung mga may word na huli, Messi, mga gano'n mga ito. And they are catering many people, maybe people are going there, especially mga young professionals. Meron yung mga senior. Nung ay kita ko, gano'n ko idea. Ang mga kabataan, may lakas, may pamasahe, able to go to big churches, but ay pahapon sila, but may mga tao na napabayaan hindi mapunta sa mga simbahan, and they need a church within the community. For them, sino sila? Dito bilang ko ang senior more than 10. Iba po malapit at senior, malapit na. Maraming senior sa palibot ang hindi kaya ma-reach out, hindi kaya lumupas at pumunta sa malaking simbahan. Malalayo. Nakita ko may isang noon. Diba? Sabihin po noon, may mga bata na nangailangan ng lugar kung saan sila ay galing sa mga basura. Therefore, the same thing mga youth sa palibot that they cannot go, no? Although the challenge is, we need to put up this kind of church na pwede pong dalhin ang mga senior na hindi na kaya lumagat ng malayo, mga walang pamasahe, na naiwanan sa bahay. Yung mga anak nila, kung sa malaking simbahan, nag-i-enjoy sila patangkad ng mga senior o mga elders, ang kailang mga bata, ay hindi ko kapunta. And they need to worship God. They must worship God. Gulong ay bigay kayo. Kung Lord, bigyan mo kami ng mga maraming churches para tulad ito, that we will invite, we will bring mga taong hindi ba sa malayo. Tulad ko natin, amen? Siyempre, yung kabataan mag-umit, may kwan kayo mag-umit. Pero hindi ko yun ang mensahe ko. Sabi ko lang, because I prayed, no? Na ilang mga panahon nung magkatapos ko dito, pray na kami, reveal to them what's your purpose in the church. And what's your reason in the church.
Because the church without vision ay wala siyang maharating. Okay? We must have vision. Dito po, no, nag-pray din ako, what's your message? And ito po yung naging message ng Panginoon. Okay. Ang title po, ang tunay na pagbabago para sa ganap na paglilingkod at pagsamba. Juan sa Roma chapter 12 verse 1 and 2, very common po sa atin. Basahin po natin. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialin ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ay karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito, sa halip, kaya ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang manawa ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Let us pray. Heavenly Father, we commit to you yung oras ito. Ikaw po ang may taas ko pong maparangalan. Ikaw po ang tumilis ko sa amin. Inaalok po namin ang Holy Spirit na sa mangusap sa amin. Bigyan pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang simbahan po ay kalipunan ng mga Kristiyanong binago ng Panginoon. Amen? And then also, tayo po ay mag-reach out para makakuha ng mga taong magbabago. Ngayon po maraming trending na sa social media. Hindi po puso ngayon, marami pa yung sa road rage, no? Yung mga nag-aaway-aaway, mga pangyayari. Lalo masama ang takbo ng mundo. Sa lipunan po natin, sa mga leaders, sa kapitbahay, pahila po natin talagang marami talagang ang gabi po bago pinili sa nila. At kailangan po, meron tumayo, kailangan mo, meron mga Kristiyano na tunay po sa Diyos, ang tunay na tumayo at ipakita ang pagbabago. Upang ang mga taong ito ay magkaroon ng liwanag sa kanilang mga buhay. Kaya dito po sa aklat na Roma, si Apostol Pablo sumulat sa simbang Roma. Talagang pinakita sa unang mga chapters about yung paano magkaroon ng pananampalataya. It's a theological issue about faith or anything. At the same time, tayo ng mga hintil ay magkakaroon na po ng kaligtasan. Kundi ang mga hintil ng Diyo ay magkakaroon ng kaligtasan dahil sa biyaya ng lalo ng Diyos. Kaya kung kita po natin sa unang mga chapters, yung kanyang sinabi niya po, President Benito, kaya sabi niya, kaya ayaw naman taga-Roma. Sabi na, ihain niyo ang iyong sarili sa harapan ng Diyos. Ihain niyo as living sacrifice, holy and acceptable to God. Ito po yun. What is church kung ito ay wala pong pagbabago sa nandoon? What is church with the holiness of God? What is church kung hindi doon wala doon ang Panginoon, ang presensya ng Panginoon? Ang simbahan po na walang tunay na pagkakilala kay Kristo, walang tunay na babago mga membro, ay hindi tunay na simbahan. Tayo ay mga ilaw ng sanlibutan. Kaya nga, sabi niyo po, tayo nagkasama sa kaligtasan, tayo na hindi pinili ng Diyos, ngayon sinama na tayo, kaya sa mga pangyayari sa mundo, tayo ay i-aray natin ang ating sarili bilang living sacrifice. Kaya po, mga kapatid, sa mga staff, sa mga nandito po, tayo po itinipo ng Panginoon ng mga mananampalataya na binago. Amen? Ano ba nagbago sa inyo? Meron ba? Maring yes, meron. Nagbago ang aking kulay ng buhok. Nagbago na yung aking pananamit. Well, hindi naman po mag-iwan. Pwede po ganoon. But that is, nagbago ang buhay ko. Tapos siya ang buhay ko nagpapakilala ko sa iba na si Kristo ay nasa akin at naghahari sa akin.
tayo tinawag ng Panginoon, pinili ng Panginoon, kinuha ng Panginoon para tayo maging ilaw sa mundo nito. At the same time, the church not only to go and preach the gospel, to show the true gospel, but also we will gather together sa isang pagsimba. Sabi, masarap sumama sa Panginoon kapag ikaw ay totoong Kristiyano. Amen? Pag hindi ka totoong Kristiyano, ikaw ay maboboring. Sino maboboring ito sa worship? Ako po yung bagong attend sa LIMS o GSOS. Nandun ako because of someone. Hindi kay Lord. Ano yun? Diba? Isang magandang nagkilap. Pero God changed my motive. Fakto. Ayun, nanatili po. Dito po sabi ni po sa Pablo, no? Kaya nga mga kapatid, yung sabi kaya nga, alang-alang sa pasayan ako ng Diyos, actually, para bang, sige na mga taga-Roma, please, I urge you. Ano po yung para bang nagmamaawa siya, no? Dahil sa biyayang tanggap natin, please, i-aray niyo ang sarili bilang isang buhay na handog. Yeah, number one, ang vision niya po sa Pablo sa Roma is, magkaroon siya ng una, one is, yung tanda po ba na buwan is, desire. Yeah. Isa sa mga bagay na nais niya po sa Pablo sa Roma ay magkaroon ng tinatawag na tunay na pagnanais, tunay na desire. Bago niya sabihin ito sa 12, ang ganda ng kanyang mga intro, para makonvinsi ang mga taga-Roma na ito ang kailang gawin. Maaaring sa taga-Roma may mga tao na hindi convinced. They are good in theology, but they are not good in practical living, in Christian living. Kaya na po yung, please, sabi nyo, kung maaari, kaya nga, i-aray nyo ang inyong sarili. Sabi yan, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masagan ng habag ng Diyos sa ating pinakikiusap sa inyo na i-aray nyo ang inyong sarili. Sa tagal pinag-iword na nakikiusap. Ganun po yung intense na gusto niyo po sa Pablo sa mga taga-Roma. Kaya sa Panginoon, ang simula ng pagbabago ng buhay ay ang pagkakaroon ng tunay at masidhing pagnanais na magbago. Amen. Sabi mo, handa ka bang magbago para sa Panginoon? Sabi mo, ano pang babaguhin ko? Lahat na ako. Kaya sabi po, yes. Pero sometimes, may mag-arrest ulit. No? Isa bigla ka magugulat na, sorry. Ano po, ito po yung bagay na noon ako bibautisano. Dati, bahala na history, no? But when I received Christ as Lord and Savior, and I experienced some truth, no? In aming relasyon, and unti-unti nyo ko lang desire sa puso ko, yes, Lord, I will offer my life sa iyo. Ianay ko ang buhay na sa iyo. Kaya nung una po, nung ako po yung nabagong Kristiyano at tumanggap sa Panginoon, ang gusto kong maging ministeryo is, I want to become evangelist. Pagtapos yun, tumagal, gusto kong maging papulisin. Sana ko siya, kasi no? Ang dami natin pero, kung pagtapos mo noon, gusto pang tagal, sabi ng Lord, I want you to become a pastor. Kaya ako ganoon, kasi sa construction po, ay napakatindi po ng struggle namin mga Kristiyano na engineer. Bakit? Yung boss ko po ay matapang. At talagang may panil sa authority sa ni Joseph Espada that time. Yung mayor pa siya. Tinututukan niya ng baril yung mga tao kung hindi sila gagawa. Kung hindi niya ginagawa yung mga gusto niya. At minsan, pinapuputo ka ng baril. At sa puninong ng aking turing. Kaya nung sabi niya na ako raw ang susunod niya na maging at tuturuan niya ako para maging sa magaling engineer ko. Mag-redesign na po. Ayaw ko ng klase ng inyong paghahawak ng tao. Pinatakot ng baril. Ako naman, maawa din sa tao. Kaya nag-resign po ako dun. Ayaw ko. And after that, nagsimulan nagkaroon desire na ibigay ang sarili ko at ano mangyari para sa Panginoon. Minsan kung wala tayong desire to offer yung ating mga buhay, but let us pray to God that God will give us desire.
Actually po, 6 o 7 D ito. 4D. Pero special sa kung nanonood po ng aking message sa service. At special sa po ay lagi po nandoon sa amin. Another D is decision. Sabi nga doon sa verse 1 pa rin. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masagan habag ng Diyos sa akin, ako'y nakikiusap sa inyo, nag-ialin niyo ang sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Gusto niya tayo magkaroon ng desire, gusto niya magkaroon ng desire na taga-Roma, at the same time, gusto niya magkaroon kaya, please, pakikiusap, parang parang ganun siya. Mag-decide na kayo. Magkaroon kayong desire at mag-decide kayo. Kasi po, ang desire po natin, even kung matindi ang desire, kung di wala tayong desisyon sa desire natin na gawin yun, walang mangyayari po. Di po ba? Nung ako po'y wala pang, actually po nagkaroon ko ng girlfriend nung ako'y matapos ng college. Okay. Ang dami kong gustong ligawan, may dami kong desire, no? At sa church natin, bago ko makilala yung naging unang girlfriend ko, kilala naman nito, no? Maraming gustong ligawan, pero wala akong na-desire, pero wala akong desisyon. Kaya matang ko, mayroon isang boyfriend, sayang. If you have a great desire in your heart, karong kagat mo na isang desisyon. Lalo, isa lahat, para sa Panginoon, amen? Amen. Yun sa inyong may desire to really magpatuloy at gamitin ang Lord sa simbang to. So, amen? Amen. Ang daming may desire. Therefore, huwag yun ang patagalin. Sabi po si Pablo, nagmamadali siya sa mga taga-Roma. Intense niya, mag-decide kayo. Nag-ialay niyo isay sa Panginoon. Sabi, ang tunay na pagpanais ng pagbabago ay may ganap at matibay na desisyon na putong pinag-ayon. Ang tunay na pagnanais na magbago ay may ganap at matibay na desisyon. Kaya sa atin, bilang mga Kristiyano, na tayo mga tinubos ng Panginoon at mayroong desire to be used by God, we need to decide immediately. Amen? Ngayon na ang tamang panahon. Ngayon na ang tunay na desisyon ng ating Panginoon sa gusto sa atin. That's why we need to decide. Pangatlo, dedication and determination. Sabi nga nun, ano ba is dedication? Dedication is a strong feeling, passion, and devotion for someone. And also, what is determination? Determination is the firmness to achieve a goal, often in the face of obstacle. Okay. Pagkatapos ating magdesisyon, we need to dedicate ourselves to God. I-alay nyo, inyong sarili sa Panginoon. Ibigay ninyo. Kailangan po ng desisyon at kailangan po ng dedication. Hindi po ito nag-decide ka tapos walang pagtunay na pagtatalaga. Italaga natin ating sarili. Ano po, marami kami mga nabigay kasama simbahan. No? And then maraming mga tao dahil, yes, Lord, I will follow you. Yes, Lord, I will serve you. Decide ko na yan. And nag-decide sila, yes, Lord. Pero kulang sa dedication. Ano yan? Kulang sila sa talagang pagtatalaga ng kanilang buhay. Ang paglilingkod at pag-aalay ng ating buhay sa Panginoon, yung ating pagsamba ay 100% na ibigay natin ang ating sarili. Amen? Amen. Amen. Totoo ba talaga? Amen. Ang tunay na dedication also will result to determination. Ano is determination? Determination is the firmness to achieve a goal. No? Sa kabila ng mga bagay na nakaharap sa iyong obstacle o hirap, ikaw ay magpupusiki at nagawa. Ganun po ang hinahanap ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Nais niya ang mga taga-Roma ay tunay na mag-decide. Ano man harapin na pagsubok, sila po ay magpapatuloy. So ito ang ingas lugon, di ba? Marami pong ingas lugon, ha? Yung pong, ngayon, yes, Lord, iyak-iyak pa, no?
Lord, Lord, use me, Lord, use me, Lord, use me, Lord, use me. And after ng isang buwan, hindi na pala, pero nasa busy sa pastor. Tapos after ng 2 months, kamusta ka na? Balik-imit ka po niya. Sanay lang po, pastor. Medyo dala ko pa. Diba? Yun. Kaya ko magputay ka na. Pabilis ka na. Pag-isipan ko puti. Ano po, kay God, pag sabi ka, tinawag ka ng Panginoon to serve God, huwag ka magdalawang isip. Amen? When I commit my life to God, kami nagkinali ko sarili ko, no? As full time, doon kami, nandun ako sa isang simbahan. Pasamantala ako'y lumipat. Umalis muna ako ng DSOS. Iniwan ko siya. Sa kong aming music director. Kaya pa dyan. And then, nandun po sa kabila. And then, nagpa-pray ko. And then, na-confirm ko that God is calling me. Ano po, ang sabi sa amin noon is, kung saan ka nakakilala, doon ka mag-serve, right? Yun po, kadalasan sinasabi noon sa amin. Siyempre, obedient po ako. Umalis po ako sa simbahan ng yun sa Manlac. Nagpaalam po ako doon, nag-dispedida na kami, ang ganda, pinakain ako, siyempre, tumakuha kami. Bumalik ko sa DSOS ng simbahan, ganyan ako. Pagdating ko doon, hindi ko makita yung sarili ko. Sabi ng pastor noon, papadlag ka sa Mindanao. Kasama si Brother Ray. Galang. Hindi ko. Sabi ko, Lord, ano bang kalooban mo? Baka hindi ko natin nakita sa Mindanao pupunta. Alam na marami dito. Kaya, 2 weeks ako sa DSOS noon. Kasi, gusto ko malaman, saan ako tinatawag ng Panginoon. Gusto ko i-dedicate sa sarili ko to serve God in the church kung saan nagimitin ako ng Panginoon. And then, nangyari po, as I pray to God, go back to Santa Mesa, United States. Agad ako umalis. Pagdating ko doon, welcome fellowship, welcome party na. Noon, despedida kasi umalis ako. Saan ka na nung welcome fellowship? Sabi ng mga kasama doon, nilipin ka namin, brother. Ang alam namin, babalik ka. Narito ang puso mo. And after that, nag-decide ko ako, dedicate sarili ko sa Lord, full-time ministry. And dumahaming po mahirap ang sa buhay namin. But for Lord, okay na, ang aking commitment is not because of something that I can get. Because I love you, Lord. Ikaw, Panginoon ko, therefore, I will serve you. Nag-resign po ako sa mga trabaho. Pwede ko nakaraan. Resign po ako. At doon sa anak ko, nalis ko po yun. At natili po ako na full-time ako, Panginoon. At after ng ilang years, nakasawa rin po ako. At doon ako'y nakasawa, sabi ng aking asawa, Han, anong plano mo sa pamilya natin? Natatakot po ako. Every time na kausapin ako ng asawa ko, kinakabahan na ako. Natatakot po ako. Bakit? Ang tatanungin niya, anong plano mo sa pamilya natin? Ang sasabi ko lang, naglingkod ako sa Lord. Si Lord ay may plano sa pamilya natin. Siguro kung kayo yung asawa ko, baka dagukan niyo ko. Sinasangkalan niyo si Lord. Diba? Ganito ang plano. Like on that time, ang alam ko lang sa ngayon is gusto ko maglingkod sa Lord. Sabi nung actually binan ko, nanghinayang, pati ang tatay ko nanghinayang. Pero yung po ay tao ng Panginoon. Inali ko sa sarili ko. That's why, Lord, anumang pagsubok, anumang pagsubok na sa pamilya, Lord, I will commit. Even though maraming sabi, ay si Pastor ko, mayaman yan kasi may Koreano kasama. No. Hindi po ako bilis ang kusinisan. Hindi niya sila ako sinaportan because ang aking boss, hindi ang Koreano. Si Lord ang boss ko. And then, sabi talaga.
Dito kami ng puto madaling araw para pray po yung mga kapitbahay namin. Para magkaroon kami ng pangkain sa araw-araw. But si Lord, yes, hindi ako titigil sa paglilingkod. Because you call me. Malinis siya na tama. Therefore, kinarin ko ang sarili ko. Sabi nga, kailangan ang malalim at matatag na pagkatalaga upang patuloy na marating ang isang layunin. Pero yan, sabi, kailangan ang malalim at matatag na pagkatalaga upang patuloy na marating ang isang layunin. Kaya when Apostle Paul asked, challenge the Romans, mga Romans, sabi niya, please make a desire, a decision, and a dedication with true determination. Kahit anong dumating sa buhay, kahit anong struggle yan, i-alay niyo inyong buhay sa Panginoon. Yun ito. Kaya po, after that, ngayon, yun lagi po, every month, pagkaroon si Miss, kaya pagkaroon kung mayroon ka sabihin sa akin, yung mga yun na. Pero hindi niya itigil doon, hihingkay na po. Pero ngayon, yan po siya sa nakaraan. Ando kami sa rooftop. Sabi ko, Han, tanungin mo ko ngayon. Kung anong plano ko sa pamilya natin. Anong sabi ko sa kanya? Ito lang. Nakita mo na ba ang plano ng Diyos sa atin? At yan ang plano ko. Ano niya? Kung nagsisi ka ba niya? No. Tunay na tila. Amen? Amen? Baka ngayon nangingin ninyo. Paglabas pa natin, kayo na lang. Sabi niyo ba? Hindi dapat. Sana all tayo. Kapit-bisig. Sama-sama. Nang giling sa Panginoon. Kahit may trabaho ka, hindi po hagdag yung palod dito. Pagkawin, I challenge me. Yung panganay ko, ako ay nagkarabaho, no? Para kayo kanyang sulat ko. Anak, kailangan ka mag-retreat sa simbahan. Kinalis na siya sa prayer W na ko. Sabi niya, wait lang dad. Sa youth muna. Dati ayaw niya maging pastor. Kasi si pastor daw, si Paco daw, walang trabaho ng simbahan na. Paupo-upo, pabasa-basa. Painagtin ng mga estudyante. Pakwento-kwento. Kasi ito yung parang buwan ng pastor. Kwento doon. Pagpusay, nakupo, kayo. Hindi na makita ng tatay niya kung malabas sa kusina. Kung matapusan ito. Kaya sabi ko, gusto mo pastor? Ayun po. Pero ngayon sabi niya, kanya gusto mo mag-kiss. Dahan-dahan ang pinag. Hindi ko ba? Nakita na kasi yung aming desire, yung aming decision, dedication, and determination sa pinagay sa amin ng Panginoon. Hello? Hello? Hi! Tulog na ba kayo? Lumalamig na? Oo, lumalamig na. Ay, salamat. Sa akin, meron di ba? Pero sila ang buko niya. Pag ikaw yung tinatawag na dedication and determination, what is the next D? Ito ang resulta. Pagkano po? Discipline. Self-control. Sabi nga, huwag kayong makiayon sa tatlong ng mundo. Ito, discipline po yung self-control. Sabi, ang tunay na disiplina ay resulta ng isang tunay na determinasyon at nagpagkabasakot sa kalooban ng Panginoon. Pag tayo na rin determinado tayo ng isang bagay, lalabas ng isang disiplina, self-control. Kaya pag wala pong disiplina, mahina ang kanyang determinasyon. Mahina ang kanyang dedication sa Lord. But lead to discipline ourselves. Disiplina. Okay na ito. Sabi nyo nun, ano bang kailangan nyo pagdating sa anniversary? Sabi, pressing on
towards the goal, or like an athlete, no? Kailangan magpatuloy, kailangan niya tumakbo, kailangan niya disiplinahin ang kanyang sarili kung paano gusto niyang marating ang isang paruktok ng tagumpay. Kung gusto mo karoon po ng gold medal, ang gawin mo, lagi kang magdisiplina sa sarili. Sa mga athlete, nalala ko po, ako rin po yung naging athlete ng isang naging player ng Dima High School. Sino makahula sa mga dating nakakilala ko? Ako po yung naging player ko ng archery. Alam mo yung archery? Yung panak, yung tundak, no? Naging player ko doon, second year, third year, and fourth year. At ang sabi ng coach namin, kung ikaw ay player ng archery, huwag kang magdalaman ng basketball. Bakit po? Kasi masisira ang kami mo. Diba? Papapas na. Nanginginig. Napalaga po talaga sa player archery, yung firm ng kanyang kamay, pagkawag ng bow. Kaya sabi ko, sige. Kaya second year, sabi ko sa playing third year, kami na po yung lumaban sa competition ng buong Manila. And praise the Lord, because of the discipline, lagi po ito yung sabon yung pasabi. Pagkatapos ang klase sa mapa, doon kami sa taas na ito, doon nag-papakala kami. Mahirap, yung sinagdadali ko, saan ang kalibagin ka na? Kaya prayer ko, kailangan kong isipin sa sarili ko. Sabi, lang tayo, gawin tayo, hindi. Pero tapos yung kamay ko, lagi yung exercise, isipin talaga. Tayo kong ginagawa yung position. At lagi kong pinapractice. Gumagawa ko sa sarili kong pala, nayari sa kamay. Para yung mga postura ng pagpapala ay makuha ko. And praise God, pero I won the gold medal. Sa buong Manila. Alam na ginagawa ko yung side. Ang number na kalaman ko natin sa sports. Kasi kaya tayo skater. Yun po, disiplina po kailangan for you to achieve the goal that God has prepared to you. Marami po niyanda ang Lord sa atin. Ngayon siya gusto mo, dadalhin tayo ng Lord sa isang bagay. Kung meron tayong determinasyon at dedication, mag-inisod ng isang disiplina, gagawin po natin yun. Amen? Amen? Kung sabi niyo, Lord, every Sunday, ano oras ang service niyo? Sure, or? Nung ulang mo daw, pinagpas mo yung brother. Ay, grabe na kasi sa kanya, ha? Busy sila eh, baka nagtalaga pa. Fourth one na, baka nagtalaga. Ano ba na? Brother, sa amin di ganyan. Ganyan po talaga marami ko isang talagang hinihintay pa. Si Lord, naghihintay ito si Bahay. Kaya naman ang mga mananampalataya, kaya naman ang mga magpupuli sa akin. Pero if you are really determined to serve God, to worship God, nagapakala sa mga doon kayo, amen? Amen! Nasubuhan ko po, no, alas worship na, wala po maraming tayo siya. Ako mag-episode pa ako tayo siya. Inagluto pa ako ng tanghalian nila. Nagpipay pa ako na siya mo. Isang mga consolidate ako ang magiging sawi. Ganda ba sacrifice? Ito ay tinawag ng Panginoon. Sa inyo, may kanya-kanya trabaho di ba sa church? But we need to discipline ourselves. If you want to go to this church, o siyempre sa ating mga leader ng sa disiplina, Lord, gagawa ka siya mga dahil nito kami ang totoong sumusunod at tumutupad sa Holy Name sa amin. Amen. Amen? Amen mo. Amen mo. Ganyan mo siyang apat na D. Ano yung mga D? May desire. Second? Decision. Next? Dedication and determination. Ano gusto mong mag-iwalin sa amin eh? Pinagsama mo na lang. And next is? Discipline. Ayun po, pag ito ay meron po tayo bilang mga nito po, bilang isang simpahan sa ilaw ng Panginoon. Ito po magiging resulta. Next po ay deliverance.
Sabi nga sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Ano ba yung hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip? Hindi natin kayang baguhin yan actually. Hindi natin kayang baguhin sarili natin. Mayroong yes today, tomorrow, isang buwan, isang linggo. Pero pag walang problema o may mga bagay, bumapasag pa rin tayo. But because of God, ang isang magbabago ng ating pag-iisip, tayo ito ay aalisin niya sa pagkakaalipin sa mga bagay kung saan tayo ay sisira ng gabi. Mayroon kong deliverance sa mga taong may desire, nag-decide, may dedicate, may determination at may disiplina. Ang resulta nun, nalulubin, tupurin at pabaguhin niya yung pag-iisip. Amen. Amen? Amen.